sa wikang Tagalog, Philippians chapter 4 o Philippos chapter 4, umpisa ng verse 6. Hallelujah. Thank you, Lord, sa iyong mga salita. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Verse 8, bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Dito daw natin ituon ang ating mga isipan sa mga bagay na ito. Karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, mga bagay na marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Doon natin ituon ang ating mga isipan. Hindi doon sa mga bagay na kasinungalingan, hindi karapat-dapat, hindi kapuri-puri, hindi marangal, hindi matuwid, hindi malinis. Huwag daw natin ituon ang ating mga kaisipan doon. Sa halip dito natin, ito yung mga bagay na dapat nating ilagay ang ating isipan sa mga bagay na ito. Nais kong magpatuloy sa umagang ito sa temang thankfulness or pagiging mapagpasalamat. At nung nakaraang linggo, natalakay natin at napag-usapan natin ang pagiging pagpapasalamat ay nagbibigay ito sa atin ng na-focus ang ating kaisipan sa tamang mga perspective or bagay o sa mga perspective or issues. Ibig sabihin na kung tayo ay laging nagpapasalamat sa Diyos, ang namamagnify natin ay yung mga bagay na magaganda, mabubuti, yung mga blessing na tinatanggap natin sa Panginoon at hindi yung mga bagay na negatibo. Kung nagpapasalamat tayo, yun yung lumalaki sa atin at nakikita sa ating buhay. Kasi kung saan tayo nakatuon o nakafocus, doon yun yung mga bagay na parang lumalaki sa ating buhay. Amen. Kung tayo ay nakatingin halimbawa sa mga problema, ang problema ang siyang lumalaki. Pero kung tayo ay nakatingin sa kapangyarihan ng Diyos, kahit na tayo ay may problema, subalit tayo ay tinitignan natin ang katapatan ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang lumalaki sa buhay natin at lumiliit ang mga problema. Amen po ba? Amen. Amen. Ang pagiging mapagpasalamat din ay maganda sa kalusugan ng ating puso. Right? Kung tayo ay laging thankful, meron tayong gratitude heart na tinatawag. Yung laging nagpapasalamat na puso. Right? Ito ay nakakaigi o nagpapaganda ito sa ating puso mismo. In fact, ang pagpapasalamat o thankfulness or gratitude is an attitude of the heart. Attitude siya ng puso. At ito ay dapat na ating ingatan. It must be guarded against some weeds. Itong pagpapasalamat sa ating puso ay dapat siyang maingatan. Dapat makita sa atin yung laging nagpapasalamat bilang mga Kristiyano. Subalit may mga kaaway itong tinatawag nating being thankful. Meron siyang mga kaaway. Kaya tayo ay minsan hindi tayo nagiging mapagpasalamat. Kasi mas natutuunan natin yung mga bagay na negatibo. Right? So, ngayon sa araw na ito, I want to talk to you about enemies of being thankful. Mga kalaban o kaaway ng pagiging mapagpasalamat. Right? Kaya tayo minsan ay ang attitude natin, hindi tayo nagiging mapagpasalamat sa Diyos. Lagi tayong nakatuon sa mga negatibong mga bagay. Hindi natin i-express yung pagpapasalamat sa Panginoon.
dahil sa mga bagay na ito. So, magbibigay ako ng, I think, 5 reasons why we are not being thankful, or 5 kalaban ng pagiging mapagpasalamat. Okay po ba kayo? I believe that the Lord will minister to us, but not only, hindi lamang tayo, kumbaga, our prayer, my prayer is always na hindi lamang tayo magkaroon ng isang mensahe, subalit magkaroon, ang dalangin natin na mag-minister ang Panginoon sa atin, mangusap ka Panginoon, so that I can direct my life according to your word. Amen? So, 5 bagay, yung enemies of being thankful. And I believe the Lord will minister to us. So, unahin ko na number 1, ang unang bagay na kalaban ng pagiging mapagpasalamat, isang dahilan kung bakit tayo minsan ay hindi o madalas na hindi nagiging mapagpasalamat sa Diyos. Dahil sa number 1, sa kalabang ito, number 1 is self-pity. Yung pagkaawa sa sarili. So minsan hindi tayo hindi tayo nagiging mapagpasalamat sa Panginoon kasi laging merong awa tayo sa sarili natin. So, paano ka ba naman makakapagpasalamat kung ikaw ay naaawa sa sarili mo? Hindi po ba? Ang sabi ng Oxford English Dictionary patungkol sa self-pity, ito daw po ang ibig sabihin nito ay excessive, self-absorbed unhappiness over one's own troubles. So yung excessive, yung labis-labis na pagiging self-absorbed na unhappiness, yung walang kaligayahan o hindi masaya na pagtingin sa sarili, self-absorbed, excessive pa ito over one's own troubles. So halimbawa, ikaw ay may mga dinadanas na mga trials, mga challenges. Pag ikaw ay nagiging self-pity o nagkakaroon ng self-pity, excessive, self-absorbed unhappiness over one's own trouble. So, parang pinalalaki mo yung problema. Kawawa naman ako. Wala yatang ako lang ang nakakaranas nito. Right? Parang pinalalaki mo ng higit ang mga bagay na nararanasan mo. Self-pity is our selfish response to something not going the way we think it should. So ang self-pity ay parang makasariling pagharap o tugon natin sa mga bagay o pangyayari na hindi natin inaasahan o hindi yon ang gusto nating mangyari. So may mga bagay tayo na gustong mangyari na hindi nangyayari sa atin, kaya tayo nagkakaroon ng self-pity. Kawawa naman ako kasi dapat ganito ako. Ay, dapat nararanasan ko ito. Pero sa halip, nagkakaroon tayo ng awa sa ating sarili. Kaya hindi tayo, isang dahilan ito upang tayo ay hindi nagiging mapagpasalamat sa Diyos. Kasi tayo ay nagkakaroon ng tinatawag na self-pity. Amen? Self-pity is a joy killer. Ang pagkaawa sa sarili ay pumapatay sa kagalakan. Kaya maraming mga tao, at hindi natin babanggitin, actually, kahit mga Kristiyano, amen, kahit mga Kristiyano na dapat tayo ay makitaan, we are supposed to be the most joyful people on the planet. Tayong mga Kristiyano. Amen. Kasi tayo ay tinubos ng Panginoon, tayo ay nilipat mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan, tayo ay mga ligtas. Amen. Na kahit na naman ang mangyari, we believe that we are saved, we're going to heaven. We should be the most joyful people on the planet Earth. Amen. Supposed to be. But because of self-pity, tayo ay nawawalan ng kagalakan. Nawawala yung joy. Kasi ang nakikita natin ay ang kahabag-habag
na kalagayan natin, na namamagnify natin na kung tutuusin, hindi naman talaga siyang malaki. Kaya lang ang self-pity yung nagpapalaki. Amen. Halimbawa sa ating mga problema, ayon sa sinasabi ng 1 Corinthians chapter 10:13 rather, kung di ako nagkakamali, no temptation has seized you except what is common to man. But God is faithful that He will not let you be tempted beyond what you are able. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can stand up under that temptation. So ibig sabihin itong mga problema, mga challenges, no temptation has seized you except what is common to man. Ang mga nararanasan nating problema, ika nga, or temptations, o maging mga problema, ay common. Amen. Everybody say common. Anong ibig sabihin ng common? Ibig sabihin, hindi siya nothing special about it. Common siya. Ang ating mga kinaharap ay dinadanas din ng iba, o maaaring higit pa ang nararanasan ng iba. Pero kapag nagse-self-pity na tayo, ang problema mo na common ay lumalaki. At para bang napaka-espesyal mo, na ito lang, ako lang talaga ang meron ito, problemang ito. Amen po ba? Kakaiba ito sa mga nararanasan nila. Right? It is common na problema. But self-pity will always make that common temptation or problem to be big. Lumalaki siya. Dahilan sa pagkakaroon ng self-pity at nagiging dahilan upang tayo ay hindi nagiging mapagpasalamat. Ang self-pity din ay nagpo-fuel ng anger. Nagbibigay ito siya ng parang gasolina doon sa galit mo. So minsan nagiging magagalitin ang isang tao kasi siya ay nagkakaroon ng self-pity. Amen. At ang pagkakaroon ng self-pity ay destructive din kasi ito ay inferiority complex na tinatawag. So kapag nagiging self-pity ka, ikaw ay nagkakaroon ng inferior complex. So ibig sabihin na parang ang liit ng tingin mo sa sarili mo kaysa sa iba. Kaya minsan ang attitude ng mga inferior na mga tao, nagiging aggressive sila. Kasi dinidepensahan nila ang kanilang sarili. Amen. Kasi meron silang inferiority complex, so nagiging aggressive sila. And most of the time, anger could be an aggressive act of a person who has inferiority complex. Hindi man sa lahat ng pagkakataon, subalit minsan yung mga tao na magagalitin ay mga sa loob lang, sa totoo lang, ito ay mga inferior na mga tao. Ay katulad halimbawa sa eskwelahan, may mga bully. Nang bubuli, nang dadarag, ika nga, sa eskwelahan. Ay, kaya itong mga ito ay nandadarag dahilan sa sila ay mayroong mababang pagtingin sa kanilang sarili. Kaya nila dinidepensahan ang kanilang sarili, pero sa totoo lang, nagmumukha silang matapang, pero yun pala sa loob ay duwag. Self-pity even robs us of our desire to serve. Sa paglilingkod, halimbawa, kapag meron na tayong self-pity, kinahabagan na natin, kinaawaan natin ang sarili natin, nawawalan na tayo, parang ninanakaw nito ang desire natin na maglingkod sa Panginoon. Kasi nagkakaroon tayo ng self-pity. Parang ang tingin natin, hindi na tayo karapat-dapat na maglingkod. Amen po ba? Self-pity does us no good whatsoever. Ang pagsa-self-pity maaaring minsan ay nakakapag-pacify ng ating flesh. Right? Parang minsan ang sarap, no? Mag-iyak-iyak ka dyan, di ba? Hello? Pag may mga problema tayo, kaya tayo ay hindi pinakikitunguhan ng ating asawa ng mabuti, halimbawa, amen. So nagkakaroon tayo, nadidegrade ang ating sarili at minsan parang, asarap umiyak, no? Iyak ka, wawa naman ako. Parang
Parang minsan sa laman mo, parang ang sarap niya para sa laman. But self-pity does us no good whatsoever. Wala siya nagagawang mabuti sa'yo anuman. Amen. Even if we're suffered a true injustice, maaaring nasaktan ka ng tao. Niloko ka halimbawa. O iba pang mga kadahilanan kung bakit ikaw ay, you have all the reason to feel sorry about yourself. But self-pity, ang pagkakaroon ng awa sa sarili, hindi makabubuti. It is a weight that weighs down like an anchor. Right? Weight. Pabigat. Ang self-pity ay isang pabigat na nagwe-weigh us down. Halimbawa, ang anchor, yun yung nilalaglag nila, yung timon, nilalaglag nila kung ang bangka ay siguro nakapark, hindi ka nga, nakaparada na. Tapos na halimbawa sa biyahe. So ilalapag nila yung anchor, napakabigat na bakal, na siyang mag-hold doon maliban sa tali na tinatali nila doon, siyempre doon sa pier, sa bangka or barko. Ang anchor ay nilalaglag nila, napakabigat para hindi umalis yung bangka or yung barko. Right? So itong self-pity ay weight sa atin. Na kahit gusto mong umusad, ay para bang tila merong pumipigil sa iyo na bigat na hindi ka makausad. Yun pala ay nagkakaroon ka na ng self-pity. Kaya hindi ka nagiging mapagpasalamat. Amen po ba? So these are the things na maaaring makita natin sa ating puso sapagkat dapat ito na mai-address sa atin. Sa ating puso, dapat makita ang pagiging mapagpasalamat. Subalit sa ating puso, na para bang, katulad din ang sinasabi ng Mark chapter 4, ito yung mga weeds na siyang tumutubo sa ating puso, kaya tayo ay hindi nagiging mapagpasalamat sa Diyos dahil sa merong self-pity na siyang nag-choke ng thankfulness sa puso natin. Hebrews chapter 12 verse 1, therefore we also, hallelujah, salamat sa Panginoon sa kanyang salita, na nakikita natin ang ating sarili kung nasaan tayo, ano ang ating pagkakamali, at ano ang dapat nating gawin. Amen, excuse me. Kung ano ang dapat nating gawin. Amen. Alam niyo, napakahalaga ng pagdalo natin kada Sunday kasi nahuhugasan tayo ng salita ng Diyos. We're being washed with the water of the Word. Kasi Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, ang mga pumapasok sa isip natin ay kung ano-ano. Na akala natin na pumapasok sa isip natin ay tama pa, na mabuti pa. Right? Akala natin ang mga iniisip natin ay okay lang. Pero pagdating ng makarinig na tayo ng salita ng Diyos, nahuhugasan, ay mali pala. Amen. Hindi pala yun dapat ang attitude ko. Hindi pala yun dapat ang naging asal ko. Akala ko, base sa mga nararanasan ko ngayong linggo, base sa pakikitungo sa akin ng tao, okay lang na magalit ako, okay lang na mag-self-pity ako, okay lang na gumanti ako. But once the Word comes, amen, we're being washed with the water of the Word. Nahuhugasan tayo. Nasasalamin natin ang ating sarili, nakikita natin kung saan tayo kamali. At nakikita din natin kung saan tayo dapat na bumangon at ano ang dapat nating lakaran. Amen. Salamat sa salita ng Diyos. Amen. Aren't you thankful for the Word? Yes. Amen. Since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight. So again, self-pity is a weight. It will do you no good. Pero kung magiging totoo kayo, ilan sa atin dito ang makakapagsabi ng hayagan at katotohanan, Pastor, nagsiself-pity po ako kahapon. Or nung isang linggo.
Narito pa po ba kayo? Amen. Kung tayong lahat ay magiging totoo, right? Lahat tayo. Oh, pastor, ako, 2 kamay pa. Amen. But again, dito sa point na ito, I want you to see and I want you to realize that self-pity, ang pagkakaroon ng awa, pahabag sa sarili, right? It will do you no good. Amen. So pangalawa, or isa pang bullet point, the sin, ang kasalanan, the sin in self-pity is that we assess ourselves based on our circumstances and not based on who we are in Christ. Ang isa sa maaring, ang pag-self-pity, hindi mo siya matatawag na sin. It's a weight. Weight lang siya. Not necessarily sin. Pero ang kasalanan sa pagkakaroon ng self-pity ay yung na-assess natin ang ating sarili based on our circumstances and not based on who we are in Christ. Yun yung kasalanan. Nagiging kasalanan siya. Kasi dapat na makita natin ang ating sarili that I am valuable in the sight of God. I am loved. Amen. Amen. I am forgiven. I can do all things through Christ who gives me the strength. Pero pag nag-self-pity ka na, ina-assess mo ang sarili mo na kawawa naman ako. But the scripture says that you are not a victim, you are a victor in Christ. Kaya lang pag nag-self-pity ka, nakikita mo yung flesh mo. Kawawa ako. Right? Hindi na yata ako aahon dito. O wala nang mangyayari sa buhay ko. Amen. Walang nagmamahal sa akin. Walang nagpapahalaga sa akin. Yun yung nagiging mali na siya. Nagiging kasalanan because we are to see ourselves in the light of who we are in Christ. Amen. Pero hindi pa rin tayo magaling doon. That we need to be good at it. Amen. Hindi tayo nagiging magaling na kilalanin natin ang ating sarili of who we are in Christ. Pagka dumadating na yung mga problema, dumarating na yung mga parang palasok ng kaaway sa atin na tumitira, nagsiself-pity pa rin tayo. Tinitignan pa rin natin ang ating sarili base sa circumstansya. At hindi natin nakikita ang ating sarili, hindi tayo nakakatayo at sabihin that I am in Christ. I can do all things through Him who gives me the strength. Maaaring may problema man ako ngayon, but I am not a victim, I am a victor. Amen. That God promised me that He will never leave me, He will never forsake me. Amen. May mga problema man tayong kinakaharap, subalit sinasabi natin, hindi natin kinukuha ang ating sariling lakas sa ating sarili, but we come before the Lord, we grab our Bibles, at sinasabi natin that, Lord, I am strong in the Lord, and in the power of His might. Amen. Kaya lang hindi pa tayo magaling doon. We need to be equipped. Amen. Kasi, alam natin ito that sa church, madali lang magpalakas-lakas. Tignan mo ang katabi mo. Mukhang malakas, di ba? Pero pag nasa bahay na yan, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, o sa trabaho na yan, right, sa mga kinaharap ng mga pagsubok niyan, mga salita na binabato ng kaaway sa kanila, ewan ko lang kung natili pang malakas yan. Ewan ko lang kung tumatayo pa yan sinasabing, in Jesus' name, I am a victor, I am not a victim. O sinasabi niya, nakawawa naman ako, ano nang gagawin ko nito? Amen. Praise the Lord. Nariyan po ba kayo? Amen. Self-pity is the deadly self-talk that leads us to feel sorry for ourselves. Self-pity sounds like, ito yung parang tunog ng self-pity. Poor me, kawawa naman ako.
Ito yung mga pananalita ng pagsaself-pity. My family doesn't care about me. Wala pa kailang ang pamilya ko sa akin. O yung asawa ko doesn't care about me. Or sa trabaho, or my boss doesn't appreciate me. Hindi man lang ako pinahalagahan. Dapat may bonus ako. Wala. Amen. Or I never get any help. Wala akong tulong. Or we don't have enough money. Kawawa naman tayo. Napakahirap nito kasi ganito. Right? Yun yung tunog or pananalita ng pagkakaroon ng self-pity. Self-pity prevents us from being grateful. Nagpiprevent ang self-pity of us for being grateful because all we see is the negative. Ang self-pity yung nakikita niya, mga negative. Kaya yun ang nagpiprevent upang tayo ay maging thankful. Kasi kapag thankful ka, ang nakikita mo positive. Amen. Salamat Panginoon na mayroong biyaya ka sa buhay ko. Salamat Panginoon na ligtas ako. Salamat Panginoon na meron akong relasyon sa iyo. Salamat Panginoon sa pamilya ko. Salamat Panginoon sa asawa ko. Na sa panahon na ako'y nanghihina, Panginoon, meron akong masasagdalan. Mayroong nakakaunawa sa akin. Salamat Panginoon sa aking mga anak na kahit sa kabila ng kapaguran sa mundo, kapag makikita ko ang aking mga anak, Panginoon, nung sila ay maliliit pa, sumasaya ako. Pero ngayon sila ay malalaki na, kahit Panginoon, hindi ako pagod. Ay, nakapapagod. Joke lang. Praise the Lord. Hallelujah. Self-pity prevents us from being grateful because always sees the negative. We get so focused on the negative that we forget to look at what is good and beautiful in our lives. Ang pagpapasalamat ay laging nakakakita ng mga magaganda, mabubuti. Amen. Hindi natin na-appreciate yun minsan kasi ang tinutuunan natin ay yung self-pity, pagsi-self-pity. Hindi na natin bubuksan pa ang scriptures, but number 2, pangalawang kalaban na pagiging mapagpasalamat sa Diyos ay complaining and murmuring. Pagka nakita mo na ito, ito na yung kapag lumalabas sa bibig ng kapatid mo, asawa mo, tatay mo, nanay mo, halimbawa, o mga anak mo, yun na, napapalitan na. Imbis na salamat Panginoon, salamat Lord, salamat, salamat, salamat. Imbis na gano'n na, murmur na. Murmuring and complaining is the repeated voicing of our dissatisfaction over the situation. Paulit-ulit. Repeated voicing. Paulit-ulit na pag-voice out ng dissatisfaction mo over the situation. So, dissatisfied ka. Totoo naman, nakaka-dissatisfied naman minsan talaga yung mga pangyayari sa buhay natin. Amen. Yung mga kalat, yung mga pakikitungo sa atin ng tao, mati-dissatisfied ka naman talaga. Pero ang pag-murmur ay paulit-ulit na pag-voice out mo. Narito pa ba kayo? Pag-complain. Complaining is really just verbalizing your self-pity. Yung pag-complain, yun, biniverbalize mo yung pag-self-pity mo. Ulit-ulit. Murmur ka ng murmur. Kasi ang ugat nito ay isang maaaring ugat yung self-pity mo. Pick any part of your life. Are there things with complaining about? Maybe, pero nakatutulong ba ito? Maaaring sa pamilya, sa bahay, sa trabaho, saan man. Maaaring may mga karapat dapat man tayong i-complain. Pero ang tanong ko, nakatutulong ba ang pagko-complain mo? Nagbabago ba ang pangyayari? Amen. O lalo lang bumibigat ang pakiramdam mo? Amen.
May mga bagay na hindi ka nakikitang maayos. Talagang hindi maayos. Talaga naman dapat kung pupukpukin mo, pagpupukpukin mo na isa-isa. Amen. Para hindi na maulit-ulit ito. Kahapon ganito, araw-araw na lang ganito. Puppukin ko na lang kayo isa-isa. Para tapos na, hindi na maulit bukas, di ba? Ay ganun pa din. Paulit-ulit. Pero ang pagkukomplain, ang pagmumurmur, ang tanong ko, ayos ba? O lalo lang bumibigat yung pakiramdam natin. Amen. Sa halip, kung pipiliin natin yung mga bagay, ipututuon natin yung ating isipan doon sa mga bagay na maganda, mabuti. At yun yung ipagpasalamat natin. Alam niyo kung anong nangyayari? Gumagaan ang pakiramdam mo. Amen. At yung mga bagay na nagpapabigat sa iyo, tila lumiliit siya ng lumiliit. Pero hindi pa rin tayo nagiging magaling dito, hindi po ba? Still, ang napagbibigyan natin yung mga self-pity natin. Yung pagmumurmur natin. Amen? Narito pa po ba kayo? Minsan sa atin, yung pagko-complain, pagmumurmur, natural lang. Natural lang, hindi po ba? Wala mo masama dyan sinasabi ko lang naman. Sige. Meron niyang iba, alam nyo, may mga kababaihan na talagang, kunwari, meron sila, pupunta sila Starbucks at mag-fellowship. Pero totoo ang nangyayari, complain dito, complain doon, complain dito. Ako nga eh. So ganun lang umiikot yung kanilang buhay. Right? Sa atin, tingin natin minsan okay lang na mag-complain. Hindi po ba? Okay lang na mag-murmur. Tingin natin. Pero sa Diyos, hindi. Numbers chapter 11, verse 1. Now when the people complained, it displeased the Lord. For the Lord heard it, and His anger was aroused. So sa atin minsan okay lang mag-complain. Natural lang, hindi po ba? We have the right to complain. Mag-murmur. Pero sa Diyos, big deal. It displeased the Lord because the Lord heard it and His anger was aroused. Nakakagalit sa Panginoon ang pagko-complain, ang pagmumurmur. Like self-pity, complaining prevents us from being grateful. Because when we complain, we turn away from the blessing in our lives and we focus on the negative. Bakit masama ang pagko-complain? Bakit sa Panginoon ay it displeased the Lord? Number one, why complaining is dangerous. Complaining cuts off your vision for the future. Ang pagko-complain ay nagkakat ito, pumuputol doon sa vision mo of the future. Yung magandang pananaw mo. Pag meron kang vision of the future, para kang may promised land. Pero pag nagko-complain ka na nagko-complain dito, ang tingin mo ay nawawala sa vision mo. Amen. Ang nagiging tingin mo ay nandito sa present mo. Kaya kinakat niya yung vision mo na makita mo yung magandang bagay na ginagawa ng Panginoon sa'yo. Kasi complain ka ng complain, complain ka ng complain, complain ka ng complain. Hindi mo na nakikita yung ginagawa ng Panginoon sa buhay mo. Hindi mo nakikita na ang Panginoon ay may plano pa sa buhay mo. Na hindi, na yung kinalalagyan mo sa ngayon, pansamantala lang yan. Dumadaan ka lang dyan. Katulad ng mga Israelita. Ginawa sila mula sa Ehipto, dadalhin sa lupang pangako. Nandoon sila sa disyerto, complain ng complain, complain ng complain. Yun lang ang nakikita nila. Nakalimutan nila, dadalhin kita doon, dumadaan ka lang dyan. Amen. Pero ang pagko-complain ay iyong, para bang nilalagay mo na ang sarili mo, ito na yon. Ito na yung destiny mo. Right? Ito na yung mangyayari sa'yo. Hindi na ito magbabago, ganito na lang ito ng ganito. Yun yung nagiging bunga ng pagko-complain. Kaya complaining is dangerous because it cuts you of your vision that God has for your life. Amen.
At kaya tayo minsan, pinababayaan lang natin. At kaya ang buhay natin wala din. Wala tayong energy na makita yung, nalakaran yung promised land. Kasi nandito lang tayo. Natidrain tayo of our energy. Alam niyo po ba na ang pinangakuan ng Panginoon na original niyang nilabas mula sa Ehipto? Yung mga nag-murmur in the wilderness, wala doon sino man sa kanila maliban sa dalawa. Si Joshua at Caleb ang nakapasok sa lupang pangako. Sila lang, dalawa. Ang lahat ng iyon namatay kasi sabi nila, ano ba to? Dinala ba tayo ng Panginoon? Dilabas ba tayo sa Ehipto ng Panginoon? At dinala tayo dito sa wilderness para lamang mamatay? Ganun nga ang naranasan nila. Namatay silang lahat sa wilderness. Dalawa lang ang nakapasok. Kasi ang dalawang ito ay may different spirit. As sinabi nila, papasukin natin ang lupang pangako. Para bang ang dalawang ito ay nakatingin doon sa promised land. Amen. Nakatingin sila doon at dumadaan lamang tayo dito. At sinabi ng Panginoon, sasamahan niya tayo. Right? Ano man ang pagdadaanan natin, bibigyan tayo ng katagumpayan ng Panginoon hanggat marating natin ang lupang kanyang pinangako sapagkat siya ay matapat. Amen. Pero anong naging dahilan kung bakit hindi sila nakapasok sa lupang pangako? Because of their murmuring. Nawalan sila ng vision of that promised land. Because of murmuring and complaining. Murmuring and complaining. Bakit sila mayroong complaining and murmuring sa puso? Right? Bakit sila mayroong ganoon? Kasi walang pagpapasalamat. Hindi nila nakikita ang future na inilagay ng Panginoon sa kanila. That is why complaining, murmuring and complaining is dangerous. You don't complain in the wilderness if your eyes are on the promised land. Hindi ka magkukomplain sa wilderness. Kahit nasa wilderness ka, hindi ka magkukomplain kung ang mata mo ay nandoon sa promised land. Amen. Praise the Lord. Ang nararanasan mo sa ngayon, halimbawa, ano man ang kakulangan na nararanasan mo. Hindi ka magkukomplain kung alam mo na 5 years from now, right, magkakaroon ka ng sarili mong bahay. Amen. Amen. Na inihanda ng Panginoon sa iyo na hindi mo pinaghirapan. Amen. Hindi ka magkukomplain sa ano ba naman kung tulo ng bubong, baha dito, baha doon. Hindi ka magkukomplain. Kung alam mo na meron kang nakalaan na nilagay ang Panginoon sa iyo, tumadaan ka lang dyan. Amen. Pero kung tayo ay complain ng complain, ay kinakat niya yung vision. At hindi tayo nagiging mapagpasalamat sa Panginoon kasi wala tayong nakikita. Hindi po ba? Amen. Ano ba naman ang sakit mong ito? Ay isipin natin na may sakit ka man sa ngayon, meron pinangako sa iyo ng Panginoon na healing. Right? So you have to take hold of that healing. At kapag hindi pa nangyayari, Father, I thank you for the healing right now in Jesus' name. Amen. Pero kung wala kang nakikita ang healing, complain mo, ba naman ito? Wala nang mangyari dito. Amen. Hindi tayo naging magaling sa salita ng Diyos. Naging magaling tayo doon sa pagsunod sa ating emosyon. Naging magaling tayo doon sa pagtingin sa mga sirkumstansya at sinasabi natin, kawawa naman ako. Kasi ina-assess natin ang sarili natin, ang halaga natin, base sa kung anong nararanasan natin. Madali lang makalimot sa Bible, hindi po ba? Yung preaching, hindi mo na maalala. But dapat tayong maging magaling. Amen. Hindi din natin, of course, huwag niyo isipin, mga kapatid, na ako ay nakahigit sa inyo. Ang lakad nating lahat pare-parehas. Lakad ng ano? Lakad ng pananampalataya.
Kung papaanong ako ay may mga challenges na lumalakad sa pananampalataya at magtatagumpay dahil sa pananampalataya, kayo din, ganun din. Nothing so special about me or special doon sa mga nauna sa atin. All of this is a walk of faith. Lakad ng pananampalataya. Lakad ng salita ng Diyos, ng liwanag sa Kanyang salita, na kung ano ang ating alam, halimbawa, sa ating puso, katulad nito, sa ating puso ay magiging mapagpasalamat at aalisin natin sa ating mga puso ang self-pity, ang pagkukomplain, ang pagmumurmur. Kasi ito ay walang kaigihan para sa atin. Wala siyang makikitang paglago. Amen. Pero sa atin, minsan pinagbibigyan natin, okay lang naman, nag-ano lang naman ako eh. Nag-ano? Nagsasalpiti. Wala naman ako ibang pagsabihan nito, hindi ka okay. Praise the Lord. Sige, ihakap mo. Tayo ulit. Tuloy tayo. Kakalisin na natin, huwag na tayo masanay sa gano'n. Amen. Ang tanong, meron ka bang rason para mag-self-pity, mag-complain? Meron. Dami, pastor, bibilangin ko. Lahat tayo, meron tayong rason. You may all have the reason to complain o mag-self-pity. Pero it will do us no good. Amen. Amen. At dapat alam na natin yon. Number 2, why is it dangerous? Complaining causes unbelief to deepen and grow. Kapag nagmumurmur na tayo, nagko-complain, nagko-cause siya doon sa unbelief. Complaining is anti-faith. Hindi siya ayon sa pananampalataya ang pagko-complain. Pag nagko-complain tayo, hindi na yan tinig ng pananampalataya. Tinig na yan ng doubt, ng unbelief. Amen. At kapag nagko-complain tayo na nagko-complain, yung unbelief, lalo siyang lumalalim at yun yung lumalago sa puso natin. Na dapat sana, hindi yung unbelief ang siyang nagdi-deepen at nag-grow. Ano ang dapat nagdi-deepen at nag-grow? Yung faith. At ang faith ay laging nagpapasalamat. Amen. Amen. Ang pagpupuri, pagpapasalamat is an expression of faith. So doon mo makikita na ikaw ay merong pananampalataya sa puso kasi nagpapasalamat ka. Amen. Pero kapag naririnig na sa iyo ang murmuring and complaining, ang ibig sabihin yan na ang unbelief ang siyang lumalalim at lumalago, hindi na ang pananampalataya. Amen. Amen. So number 3 na enemy of thankfulness or being thankful is comparing. Pagko-compare. Ito din ang isang bagay na kinakailangan ay walain natin, alisin natin sa ating puso, sa ating isipan. 2 Corinthians chapter 10 verse number 12, for we dare not class ourselves or compare ourselves with those who commend themselves. Sabi niya, hindi namin kinukumpara yung aming mga sarili kahit na doon sa mga nagmamalaki sa kanilang mga sarili. But they measuring themselves by themselves and comparing themselves among themselves are not wise. Lalo na sa body of Christ, sa atin, hindi tayo nagkukumparahan. Hindi mo ikinukumpara ang sarili mo sa Kanya. Hindi mo ikinukumpara ang sarili mo sa akin. Hindi ko ikinukumpara ang sarili ko sa iyo sapagkat tayo ay uniquely designed by the Lord. With our own giftings and anointings and capabilities na tayo lang ang makagagawa. You are specially designed and engineered by the Lord. Specially. Hindi tayo mga tinatawag na mass production. Halimbawa sa mga sapatos, mga bola, nilalagay lang yan siya sa machine. At ang machine lang ang mass production lang, pare-parehos lahat. Pare-parehas. Mga kotse, mass production.
Pero tayo ay hindi tayo bunga ng isang mass production. We are a handiwork of God. Isa-isa. Kung kaya niyong paniwalaan, you are a handiwork of God. Amen. Kung kaya mong paniwalaan, sinulsi ka ng Panginoon, hinubog ka ng Panginoon. Base sa kung sino ka. Oh, can you believe that? Kung hindi mo paniwalaan, paniwalaan mo na lang na mass production ka. Amen. Pero ikaw ay hinulma ng Panginoon before I knew you, before I formed you in your mother's womb, I knew you. Oh, so kung hindi mo paniwalaan yan, paniwalaan mo na lang na ikaw ay ginawa sa makina. Amen. Pero tayo, especially designed, ginawa ng Panginoon. That is why we need not to compare ourselves among ourselves. It's not wise. Amen. Pero makikita mo yan. Madali lang yan i-spot yung spirit of comparison. Comparing. Madali lang i-spot. Madali lang yan makita sa tao. Ang pagkukumpara. Na laging ang mindset ay nagkukumpara. Madali lang i-spot yan. Amen. Makikita ninyo yan. But we need not to compare ourselves among ourselves. Mahalin mo ang sarili mo. I-magnify mo ang ministry mo. Amen. Mahalin mo ang sarili mo ayon sa pagkakalikha sa iyo ng Diyos. Huwag mong ikumpara ang sarili mo sa iba. Merong formula ang pagkukompare. There is a formula for comparing. At parang ganito yon. First, ang una, sa formula ng comparing, una, you look at another person. So tinitignan mo yung isang tao, family or situation, at gumagawa ka ng assumption based on what we think we see. So nag-a-assume tayo, nakita mo yung isang tao ganito. Nagkakaroon ka na ng assumption, nagkakaroon ka ng idea patungkol sa kanila, pamilya o situation, halimbawa, nagkakaroon ka ng assumption. Second, mini-measure mo yung sarili mo. Mini-measure mo ang sarili mo base doon sa naging perception mo sa tao na nakita mo. Pagkatapos, ikatlo, nagiging inadequate ka. Kasi minessure mo mabuti pa siya. May sasakyan. Mag-aara ang bahay. Nakatira sa ganito. Kami? Ako? So nagkakaroon ka na, sa pagkukumpara mo ngayon, nagkakaroon ka na naging inadequate ka na. Parang tingin mo sa sarili mo, mas mababa ka kaysa sa kanya. Right? O kaya naman, kapag tinignan mo na ang tao, inassess mo, at kinumpara mo sa'yo, kung hindi ka man bumaba, magmamayabang ka. Wala to. Siya ganyan lang, ako ganito. Ganun lang mangyayari pag nagkukumpara ka. So, either ways, mali. Amen. Sa pamilya. Buti pa pamilya nila. Ang saya. Mga anak. Laging pagpapala. Yung anak ko. Praise the Lord. Baka naman talagang may rason ka na mag-complain. Talaga naman. Pero huwag mo nang i-complain. Panginoon, salamat kung nasaan ako ngayon. Amen. Alam ko, Panginoon, by your grace, Lord, turuan mo ako kung anong gagawin. Amen. At mararanasan ko rin ang plano mo sa buhay ko. But you never get into that comparing. Ang pagkukumpara, alam mo, divisive yan. Ang pagkukumpare ay lagi siyang naghahatid ng division. Praise the Lord. Yan, hindi na natin babasahin. Hindi ko na babasahin yan. Didiscuss ko na. Okay? The kids are so respectful. Yung mga anak nila, tagagalang. May mga trabaho. Okay? Pagka birthday nila, dinadala sila sa ganito. Swerte naman itong mga magulang na to. Ay ako. Right? Well-behaved. You know? Yung iba nagsasabi, meron silang bagong sasakyan. Kami wala. Hindi ko na pakalaliman pa, pero these are the things na kailangan nating hugutin, ubunutin sa ating puso.
ingatan at sa halip ang pagiging mapagpasalamat ang makita natin sa puso natin. Panginoon, salamat po. Lord, kung si Pastor o si Brother Joel merong ganito, Lord, salamat. I'm next in line. Amen. At maganda sa Panginoon, alam nyo, pag pumipila tayo, hindi na uubos. Hindi katulad ng pumipila ka halimbawa sa buffet, tapos pagdating sa dulo, ay wala na. Ubus na. Kay Lord, kahit nakapila ka, pagdating mo doon, nandun pa din. Praise the Lord. Alam niyo, may na-realize ako lately, yung sinasabing, may mga nauuna na huhuli. Mga nahuhuli, nauuna. Di ba ng ganon? Yun pala, halimbawa, totoo pala yun kapag halimbawa sa mga sasakyan, mga model, nauna siyang magkaroon ng sasakyan. Halimbawa, naunang nagkaroon ng sasakyan. Pag ikaw halimbawa 5 years ago, meron siya sasakyan, buti pa siya, may sasakyan, ako ngayon wala. Pero 5 years, pagkatapos ng 5 years, ikaw meron ka sasakyan, meron pa rin siya sasakyan. Pero ngayon, mas modelo na yung sasakyan mo. So merong nauna na nahuli. Ikaw ngayon, nahuli ka, pero mas modelo. Amen. Dati halimbawa, nagkaroon sa cellphone. Inggit na inggit ka, meron siya Nokia. 5110, nauna siya. Nagkaroon ng okay, wag na yung Nokia. Halimbawa, ang layo na nun no? Hindi na alam eh. O kaya yung ano na lang, yung iPhone 10. Few years back, buti pa si brother, may iPhone 10. Right? Pero, after a while, nagkaroon ka, 2 years, meron ka ngayon iPhone 15. So siya nauna, pero nahuli. Amen. Kasi meron ka ngayon 15. So merong nauna, nahuli na. Tapos meron namang huli, nauna na. Amen. So ganun din, kaya huwag ka mainggit. Amen. Baka pag dumating ka doon sa dulo ng pila, mas modelo na. Amen. So mas nauna ka na sa kanya. Amen. So kung anong meron siya, akala mo, uy, inggit na inggit ka, merong iPhone 10. Right? Pero ngayon, pagtanggap mo ng iyo, iPhone 15 to. Praise the Lord. Merong mga nauna, nahuhuli. Ang mga nahuhuli, ang mga nauna. Huwag tayo, pumila. Salamat Panginoon, susunod ako dyan. Amen. Susunod ako sa iyo, Panginoon. I'll follow you, Lord. I'll trust you. Hindi ako magiging mabuti ako, magiging mapagpasalamat ako sa iyo, Panginoon. Aalisin ko yung pagkukumpara, self-pity, murmuring. I know, Lord, I'm next in line. Amen. Hallelujah. Okay, lagpasan natin ng konti ito. Yung ika-4 na weed na ating tatanggalin sa ating puso, na siyang kalaban ng pagiging mapagpasalamat, ay yung tinatawag nating entitlement attitude. Yung pagkakaroon ng attitude na laging parang entitled ka sa upuan, sa pila. Praise the Lord. Entitlement is the general attitude of feeling as though we deserve whatever it is we want. Para bang deserve ko to? Right? Kung ano man, parang pinagpaguran ko yan. Dapat deserve ko to, yung mga ganon. Entitlement can also be a way of justifying many things in our lives. Kapag meron ka ng attitude na pagiging entitled, nadya-justify mo na yung medyo parang mga mali na attitude sa buhay natin. It sounds like this: after all, I work hard and I deserve a good break. So para bang pagka-feeling entitled ka, pag nagtatrabaho ka, halimbawa, sasabihin mo, ay, deserve ko naman to. Magbabakasyon ako. Kahit Sunday. Kasi, entitled ka. I deserve a break. Right? Pero, nakakalimutan mo na nag-justify mo na ang hindi mo dapat na i-justify. Amen. Kasi you feel entitled ka dito.
Dapat naman magkaroon ako ng break. Kasi entitled ako. Entitlement can be sneaky because when we work hard, we want to enjoy the fruit of our labor. Kapag halimbawa, nagtatrabaho tayo, trabaho ka ng trabaho. So feeling entitled ka, halimbawa, gusto mo maranasan yung fruit ng labor mo naman. Halimbawa, may pera ka, nagtrabaho ka, gusto mo naman kumain sa ano. So feeling entitled ka, gagawin mo to. Pero yun yung masama doon kasi kapag feeling entitled ka na, ang entitlement ay nagbibigay sa'yo na parang galing sa akin ito. So yun yung mag-aalis sa'yo ng pagiging mapagpasalamat mo kasi pinaghirapan mo. Nakukuha po ba ninyo yun? Kung hindi mo pinaghirapan halimbawa, lagi kang magiging mapagpasalamat. Pero kapag pinaghirapan mo ang isang bagay at sinabi mong entitled ako dito, I deserve this, yun yung mag-aalis sa'yo sa pagiging mapagpasalamat. Amen. Pero kahit na halimbawa, you deserve a good break, pero you acknowledge that every good and every perfect gift comes from who? From above. So na-realize mo na kahit na pinagtrabahuan mo, Panginoon, hindi ko mararanasan ito kung hindi sa biyaya mo. Amen. Kapag naging mapagpasalamat ka, kahit na ang kinakain mo sa hapagkainan ay pinagtrabahuan mo, ina-acknowledge mo na Panginoon, ikaw ang pinagmulan ng mga biyayang ito. Amen. Pero kung ikaw ay feeling entitled, I deserve this, I work hard for this, hindi mo pagpapasalamat sa Panginoon. Amen. Sa trabaho mo halimbawa, ang trabaho mo, nakamtan mo ito dahil sa pagsisikap mo, I deserve it. Ang problema dyan, right, na ipagmamalaki mo ang sarili mo. At nawawala mo ang tingin mo sa Diyos na siyang pinagmumulan ng lahat. Kasi sinabi mo, I deserve this. Entitled ako dito. Amen. Nasusundan po ba ninyo ako? Amen. That I deserve it attitude is dangerous because it sucks the need for thankfulness. Nawawala yung pagiging pagpasalamat out of any gift or circumstance. If we think we deserve it, it's not a gift or blessing. Katulad halimbawa, sasabihin ko sa inyo sa pagtatrabaho, kaya marami sa mga mananampalataya, kahit sa mga mananampalataya, marami sa mga mananampalataya na hindi makapagbigay ng tithes kasi kinikilala nila na ang perang ito ay pinaghirapan ko. Pero kung kinikilala mo na ang Diyos ang pinagmulan nito, amen, at i-honor mo ang Panginoon, you are bringing the tithes out of your gratitude toward God, that Lord, you are the source of my supply, I acknowledge and honor you, malaya mong naibibigay. Pero kapag I deserve it attitude, makikita mo na hindi ka makakapagbigay nito kasi pinaghirapan mo ito. Hindi mo marirelease. Narito pa po ba kayo? Yeah. Sa trabaho, sa buhay, nagiging kapag entitlement attitude, pride yan siya, pagboboast, pagmamalaki sa Panginoon. Amen. Kapag feeling entitled ka, amen. Wala naman sa ating mga senior dito, no? Ang mga senior, pansinin nyo, mga entitled dyan. May mga entitled attitude dyan. Sa pila, sa CR. Na kami dapat, senior naman kami. Okay naman yun. Sige, pagbibigyan ninyo, senior na eh. Pero sa puso natin, huwag na kayo maging entitled. Amen. Kung kaya nyo maghintay sa CR, pumila kayo pila. Amen. Sasabihin ko na sa mga senior, kung kaya nyo tumayo sa pilahan nang hindi kayo maging entitled, pumila na lang kayo maayos. Amen. Pero, kung pagbibigyan kayo halimbawa, dito na po kayo.
may senior, may priority line po kayo dito. Ay, huwag na, dito na lang ako. O, pride din yan. Pumunta ka na doon. Huwag ka na magmalaki-laki pa dyan. May senior pila na nga eh. Pero kung wala naman halimbawa, pila ka. Tapos kung may magsabi sa'yo na, dito na po kayo. O sige, pumunta ka. Pero my point is, yung attitude of being entitled. Na lagi ka na lang parang entitled, dapat ako nauna. Dapat sa kainan, dapat ako mauna. Pastor ako eh. Entitled. Amen. Praise the Lord. Alisin sa puso. Amen. Kasi magmamalaki ka kapag entitled ka lagi. Amen. Ang isa ko pa sa mga pansin ng mga entitled, hindi lang mga senior, mga grab drivers, yung mga delivery riders, yung magdi-deliver, entitled na sumingit, buwilis. Kasi magdi-deliver kami pagkain, no? May karapatan kami, maging mapilis. Sumingit-singit. Ano kayo entitled? Praise the Lord. Kalma! Pila! Amen. Anyway, hallelujah. Praise the Lord. Medyo humaba-haba tayo. Sabi ko sa inyo, 5 yan, pero yung isa, parang may subpoint na 4 eh. Praise the Lord. But I think nakukuha natin yung mga kapatid, kaya ko sinishare sa atin ito, para magkaroon tayo ng tamang attitude sa ating puso. Na hindi natin mapagbigyan minsan yung inaakala natin ng mga tama lang, na akala natin okay lang. Pero yun pala sa puso natin dapat na nating hugutin. Kasi ito ay nakakapatay na ng ating pananampalataya sa loob. Nasa halip na ang lumago dito ay ang pagpapasalamat, pagkilala sa Diyos, right? Yung pag-honor sa Panginoon. Napapalitan na ito ng mga fake na mga bagay. Yung mga bagay na akala natin totoo, akala natin okay lang, akala natin wala namang masama dyan. Right? Pero yun yung mga bagay na humahad lang upang tayo ay lubusang lumago sa Panginoon. Na most of the time hindi natin nakikita kung walang mga ngaral sa atin. Amen po ba? Amen. So being thankful, maging thankful tayo sa lahat ng pagkakataon. Magkaroon tayo sa ating puso na maging mapagpasalamat. Ipagpasalamat natin. Ituon natin ang ating isipan doon sa mga bagay na mabuting, magaganda, kaaya-aya. Hindi doon sa mga bagay na mga pangit na nangyayari sa atin, na nagiging dahilan upang tayo magkaroon ng awa sa sarili natin. Na mabuti pa sila, ganito, ako ganito. Wala namang mangyayari dito. Ganitong nararamdaman ko. Amen. Instead of that, be thankful. Panginoon, salamat. Salamat sa bawat araw, Panginoon. Salamat sa biyaya mo. Again, sasabihin ko sa inyo, hindi ninyo ipagpapasalamat yung mga bagay na mga pangit na nangyayari sa inyo. Hindi niyo ipagpasalamat na, Lord, salamat na may sakit ako. Hindi yun. Ay, kasi hindi mo ma-exercise ang authority mo kapag ganon. Amen. Subalit sa kabila ng ikaw ay may sakit, ipinagpapasalamat mo na Panginoon, salamat that you are my healer. Salamat Panginoon that by the stripes of Jesus I am healed. Salamat Panginoon that I have a pastor. I have one another na magpapanalangin sa akin. Panginoon, salamat that I have a local church. I have a church that I can go to. Salamat Panginoon that I have a church, Lord, na makakarinig ako ng salita mo, Panginoon, na magbibigay sa akin ng liwanag. Amen. Yung mga bagay na yun ang pagtutuunan natin. Hindi yung mga bagay na wala na mangyayari dito. Ano na mangyayari sa susunod? Lagi na lang ganito. Right? Amen po ba? Instead of complaining, murmuring, comparing, right? At yung being entitled, kapag naging entitled tayo, natataas na natin ang ating sarili na parang tayo ang pinagmulan ng lahat sa buhay natin. Yun yung mag-aalay sa atin doon sa pagiging laging magpapasalamat sa Panginoon sapagkat ang lahat ng mabuting bagay
ay nagmula sa Diyos. Amen. Amen. Everything from heaven is presented as a gift. Oh, hallelujah. Everything from heaven is presented as a gift sa'yo. Pinesent ng Panginoon as gift, grace. You only have to receive it by faith with thankfulness. Father, I thank you. Thank you for Jesus. Thank you for salvation. Lord, I thank you for your plan for my life. Salamat, Panginoon, that I have a church. Thank you, Lord, for I have a family. Salamat sa asawa ko, sa mga anak ko, sa pamilya ko, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat sa ginagawa mo sa buhay ko. Panginoon, na meron, hindi ko man nakikita sa ngayon. I know, Lord, that you have a bright future. You have a plan for my life. Ang mga nangyayari sa akin sa ngayon, Panginoon, ay kung wilderness man itong dinadaanan ko, Lord, dumadaan lang ako dito. But Lord, my eyes are not in the wilderness. My eyes are on the promised land. Amen. At Panginoon, as I follow you, as I trust you, I know that I will experience the greater measure of your goodness in my life. Panginoon, ano man ang nangyayari, na parang this year, it has been so difficult, Lord, that I have never experienced such challenges. But Lord, I thank you that I know that by your grace, Lord, I will overcome. For it is you who have promised, Lord, that you will never leave me, nor will you ever forsake me. Panginoon, salamat sa iyo that you have declared that I have a plan for your life. Plan to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and good future. Amen. Panginoon, salamat sa iyo. Nakatingin ako sa iyo, Panginoon, ang pamilya ko ay maayos. Nakatingin ako, Panginoon, sa iyo. Ano man ang nakikita ko na ang aking mga anak, Panginoon, ay makikita kong maglilingkod sa iyo. Hallelujah. Aayos ang buhay ko, Panginoon. Ano man ang sinira ng kaaway sa pangalan ni Kristo Jesus, Panginoon, salamat that you are the author and the finisher of my faith. And I trust you. Hallelujah. Hallelujah. Oh, salamat, Panginoon, ano man ang nararanasan namin financially sa ngayon. But Lord, we know that the Lord God will supply all of our needs according to His riches in glory by Christ Jesus.